Alam mo ba kung bakit mas lalong lumalayo sa'yo ang babaeng gusto mo kapag mas hinahabol mo siya? Alam mo ba kung bakit yung mga lalaking parang walang pakialam, sila pa yung laging may kasama? Nakakainis, hindi ba? Pero makinig ka muna. May tatlong sikreto ang mga babae na hindi nila sasabihin sa'yo. Hindi dahil masama sila, kundi dahil kahit sila mismo, hindi nila namamalayan na ganito ang gumagana sa isip nila. At ngayong araw na ito, ibabahagi ko sa iyo ang tatlong sikretong ito. Hindi para manloko, hindi para mambola, kundi para maintindihan mo kung paano ka magiging mas malakas na lalaki. Dahil ang totoo, hindi ka dapat humahabol. Ang lalaking may halaga siya ang hinahabol, kaya manatiling nakatutok. Dahil matapos mo mapakinggan ang video na ito, hindi ka na magiging parehong tao. Magbabago ang paraan ng pakikitungo mo sa mga babae, at mas magiging malakas ka. Tara na, simulan natin. Una sa lahat, aminin natin ang katotohanan. Karamihan sa atin lalaki ay lumaki sa maling paniniwala tungkol sa pag-ibig. Tinuruan tayo na kung gusto mo ang isang babae, dapat ipakita mo sa kanya. Dapat ligawan mo. Dapat sundan mo. Dapat ibigay mo ang lahat ng atensyon mo. Makikita niya kung gaano mo siya kamahal, sabi nila. Kapag determinado ka, susuko rin siya, yan ang kakala mo. Kaya ano ang ginagawa mo? Text mo siya ng umaga. Good morning, kumain ka na ba? Text mo siya ng tanghali. Ano ulam mo? Text mo siya ng gabi. Tulog na ba? Pag hindi siya sumagot ng ilang oras, nag-aalala ka na. Nag-iisip ka ng kung ano-ano. Nag-double message ka. Nag-triple message pa. Kapag nakita mo siyang online pero hindi ka nire-reply, nasasaktan ka. Bakit? Kasi binibigyan mo siya ng sobrang halaga. Kasi ginawa mo siyang sentro ng mundo mo. At alam mo ang nakakalungkot? Mas ginagawa mo yan, mas lumalayo siya. Mas pinakikita mo na siya ang lahat sa'yo. Mas nawawalan siya ng interes. Parang may bato sa dibdib mo, hindi ba? Parang may kulang. Parang kahit ano pang gawin mo hindi sapat. Tapos makikita mo yung ibang lalaki. Yung mga mukhang walang pakialam. Yung mga hindi nagte-text. Yung mga minsan lang makita. Yung mga parang may sariling mundo. At sino ang may kasama? Sila. Bakit? Ano meron sila na wala sa'yo? Hindi dahil mas gwapo sila. Hindi dahil mas mayaman sila. Hindi dahil mas matalino sila. Kundi dahil alam nila ang tatlong sikreto na hindi mo alam. Nakakaranas ka ba nito ngayon? Mayroon ka bang babaeng hinahabol pero parang mas lumalayo lang? Parang kahit ano pang gawin mo, kulang pa rin? O baka naman naranasan mo na ito dati. At hanggang ngayon hindi mo pa rin maintindihan kung nasaan ka nagkamali. Alam mo ang mas nakakasakit pa? Hindi lang yan nangyayari sa love life mo. Nangyayari yan sa buong buhay mo. Kapag desperado ka, ramdam ng lahat. Kapag halatang kailangan mo sila, nawawala ang respeto nila sa'yo. Sa trabaho, kapag sobrang eager mo na mapansin ng boss mo, tina-take advantage ka. Sa kaibigan, kapag ikaw lagi ang sumusunod, ikaw lagi ang nilalait. Sa pamilya, kapag ikaw palagi ang nagbibigay kahit wala ka na, ikaw pa rin ang humihingi ng tulong pero walang tumutulong sa'yo. At sa babae, lalo na sa babae, alam mo kung ano ang nangyayari sa utak ng babae kapag sobra ang habol mo? Una, nawawala ang challenge. Iniisip niya, nakuha ko na to. Wala na akong kailangang gawin. Andyan lang yan. Parang laro na nasimulan mo pero alam mo nang mananalo ka. Mawawalan ka ng gana, hindi ba? Pangalawa, nawawala ang respeto. Iniisip niya, kung ganito kadali siyang nakuha, ibig sabihin, walang ibang babae ang interesado sa kanya. Ibig sabihin, mababa ang halaga niya. Pangatlo, nagiging burden ka. Nararamdaman niya ang bigat ng expectations mo. Parang may utang na loob siya sa'yo dahil sa sobrang effort mo. At hindi niya gusto yan. Walang babae ang gustong makulong sa guilt. Ito ang masakit na katotohanan. Ang desperasyon ay nakakasira ng atraksyon. Hindi ka nagiging mas attractive dahil binibigay mo ang lahat. Nagiging mas unattractive ka. Naalala mo yung mga panahon na nag-effort ka ng sobra? Yung binilhan mo siya ng regalo kahit wala namang okasyon? Yung inilibre mo siya palagi kahit hirap ka na sa pera? Yung iniwanan mo yung mga kaibigan mo para lang makasama siya? At ano ang nangyari? Wala. O worse, iniwan ka niya para sa lalaking ni minsan ay hindi nag-e-effort. Ang sakit, hindi ba? Pero alam mo ang mas masakit? Kasalanan mo yan. O marinig mo ko, kasalanan mo. Hindi dahil masama kang tao, kundi dahil hindi mo alam ang sikreto. Hindi mo alam kung paano ka magiging tunay na malakas. Kaya nagdedesperado ka.
Kaya nanghahabol ka, at habang nangahabol ka, nawawala ang pagkatao mo. Nagiging iba ka. Nagiging taong hindi mo kilala. Yung dating masaya ka kahit mag-isa, ngayon malungkot ka kapag wala siya. Yung dating may pangarap ka, ngayon siya na ang pangarap mo. Yung dating kontento ka sa sarili mo, ngayon parang kulang ka kapag wala siya. Naging dependent ka. At ang dependence ay kalaban ng tunay na kalakasan. Pero makinig ka. May solusyon. At nagsisimula yan sa 3 sikreto ng babae. Number 1. Mas gusto ng babae ang lalaking may sariling mundo. Ito ang unang sikreto na hindi nila sasabihin sa'yo. Ang babae ay hindi gumagawa ng mundo. Ang babae ay sumasali sa mundo ng lalaki. Isipin mo yung mga successful na relasyon na nakikita mo. Yung mga tunay na masaya. Hindi yung nagpo-post lang sa social media, kundi yung totoo. Ano ang napapansin mo sa lalaki? May sarili siyang buhay. May sarili siyang mga goals. May sarili siyang mga kaibigan. May sarili siyang mga hobby. May sarili siyang identity na hiwalay sa babae. Bakit attractive yan? Dahil nagpapakita yan ng strength, ng independence, ng confidence. Pinapakita mo na kaya mong mabuhay ng masaya kahit wala siya. Na hindi mo kailangan ng iba para maging kumpletong tao. Na kaya mong tumayo sa sarili mong mga paa. At yan ang pinakamakapangyarihang aphrodisiac para sa babae. Hindi ang pera, hindi ang itsura, kundi ang inner strength. Kaya ang dapat mong gawin, buuin ang sarili mong mundo. Mag-focus sa goals mo. Magtrabaho para sa pangarap mo. Mag-develop ng skills mo. Pagyamanin ang ugnayan mo sa pamilya at kaibigan. Mag-exercise. Magbasa. Matuto ng bagong bagay. Hindi para sa kanya, para sa sarili mo. At alam mo ang magic nito, kapag ginawa mo yan, siya na mismo ang lalapit sa'yo. Dahil gusto niyang maging parte ng interesanting mundo mo. Number 2. Ang babae ay naakit sa lalaking may control sa emosyon niya. Pangalawang sikreto. Tingnan mo ang karamihan ng lalaki ngayon. Ano ang ginagawa nila kapag may nagustuhan silang babae? Nagiging emotional, nagiging reactive, nagiging desperado. Hindi siya nag-reply? Nagpanik sila. Nakita niya siyang may kasama? Nagseselos sila. Hindi niya sinagot ang tanong? Nag-aalala sila. Ang emosyon nila ay nakadepende sa babae. Kapag nag-smile ang babae, masaya sila. Kapag hindi, malungkot sila, parang yoyo. At alam mo kung ano ang nakikita ng babae dito? Weakness. Dahil ang lalaking hindi makakontrol ng emosyon niya, ay hindi makakaprotekta sa kanya sa tunay na buhay. Paano ka magdedesisyon ng tama kapag lagi kang overwhelmed ng damdamin? Paano ka magiging matatag para sa pamilya kapag nawasak ka lang sa simpleng hindi pagre-reply? Ang tunay na lalaki may emotional control. Hindi ibig sabihin walang damdamin. May damdamin pero alam kung paano ito i-manage. Hindi nire-react agad. Nag-iisip muna. Kumakalma muna. Sa Stoicism, tinatawag natin itong apatheia, hindi kawalan ng emosyon, kundi freedom from being controlled by emotions. Kapag hindi ka niya nire-reply, okay lang. May ginagawa ka rin namang iba. Kapag may nakita kang iba, hindi ka nag-react ng wild. Nag-assess ka muna ng sitwasyon. Kapag nag-away kayo, hindi ka sumisigaw. Nakakapag-usap kayo ng maayos. Yan ang attractive, yan ang strength. Kaya ang dapat mong gawin, magsanay ng emotional control, meditation, deep breathing, pag-exercise para ma-release ang stress, pagsusulat ng journal para maintindihan ang nararamdaman mo, at lagi mong tandaan, ang sitwasyon ay hindi nagdedesisyon ng nararamdaman mo. Ikaw ang nagdedesisyon. Number 3. Ang babae ay sumusubok kung gaano ka katatag. Pangatlong sikreto. At ito ang pinakadelikado. Makinig ka ng mabuti. Ang babae, hindi niya sinasadyang gawin ito pero ginagawa niya. Sinusubok niya kung gaano ka katatag. Tinutukoy natin sa English as shit tests. Ano ang ibig sabihin nito?
Minsan magsasabi siya ng bagay para makita kung paano ka mag-react. Magsasabi siya ng negative. Magtataray. Magpapakipot. Hindi magre-reply. Magkukwento tungkol sa ibang lalaki. Bakit? Hindi dahil masama siya, kundi dahil gusto niyang malaman kung tunay ka ba. Kung pretend lang ba ang confidence mo. Kung matatag ka ba talaga o pag nag-pressure lang, sasabog ka. Sa evolutionary psychology, ito ay instinct. Dahil ang babae ay naghahanap ng lalaking magiging mabuting ama, ng lalaking magiging protector, at ang protector ay dapat matatag kahit sa pressure. Kaya kapag sinusubok ka niya, ano dapat ang gawin mo? Huwag kang mag-react, huwag kang sumuko, huwag kang magmakaawa, huwag kang mag-explain ng labis. Maging chill, maging playful, ipakita mo na hindi ka naaapektuhan. Ipakita mo na mas malakas ka sa kanyang mga salita. Halimbawa, nagsabi siya, wala ka namang pera. Ang desperate na lalaki mag-e-explain, meron ako, tignan mo ganito ganyan. Ang malakas na lalaki, oo nga eh. Pero at least, masaya ako. Ikaw ba, masaya ka ba sa pera mo? Nakikita mo ang difference? Ang isa ay defensive, ang isa ay confident. At kapag lumampas ka sa test niya, mas tumataas ang respeto niya sa'yo. Mas tumataas ang attraction. Pero tandaan, hindi ito laro para manloko. Ito ay pagpapakita ng tunay mong kalakasan. Pero sa lahat ng tatlong sikreto na yan, may isang nangingibabaw. At iyon ay ito. Ang tunay na kalakasan ay nanggagaling sa loob, hindi sa labas. Hindi ka malakas dahil may babae kang kasama. Malakas ka dahil meron kang solid na foundation. Ang pundasyon na yan ay binubuo ng pagmamahal sa sarili, acceptance ng sarili, pagtitiwala sa sarili, mga pangarap at ambisyon na hindi nakadepende sa iba, mga prinsipyo at values na hindi mo ititrade para sa kahit sino. Mga relasyon sa pamilya at kaibigan na tunay at matatag, pag-aalaga sa katawan at isipan. Kapag meron ka nito, hindi mo na kailangan habulin ng kahit sino. Dahil ikaw mismo ay hahabulin. Ito ang tinutukoy natin sa Stoicism bilang inner citadel. Ang kuta sa loob mo na hindi masisira ng kahit anong nangyayari sa labas. Kaya ngayon, tanungin mo ang sarili mo. Meron ka bang sariling mundo? O ang mundo mo ay umiikot lang sa babae? Meron ka bang control sa emosyon mo? O yoyo ka, umaasa sa mood ng iba? Matatag ka ba? O sumusuko ka agad sa unang hamon? Kung ang sagot mo ay hindi pa, okay lang yan. Dahil ngayong araw na ito nagsisimula ang pagbabago mo. At tandaan mo lagi ang tatlong sikreto. Una, magkaroon ng sariling mundo. Pangalawa, kontrolin ang emosyon. Pangatlo, tumayo sa pagsubok. Huwag kang maghabol. Dahil ang lalaking may halaga, siya ang hinahabol. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, mag-subscribe sa channel. I-like mo. I-share mo sa mga kaibigan mong kailangan ng reminder na ito. Dahil hindi lang ako nag-create ng content. Nag-create ako ng community ng mga lalaking may malasakit sa sarili nila. Yung mga lalaking ayaw magpakasawa sa mediocrity. Yung mga lalaking gustong maging pinakamahusay na version ng sarili nila. Samahan mo ako sa journey na yan. Kita-kits sa susunod na video.